Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day. Tingnan naman po natin ngayon kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day today. Yan, tingnan po natin kung ano naman po ang kanyang emotions right at this very moment. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa kanya sa araw na ito. Parasahin lang po muna nating mabuti. Bago po tayo mamili, kamusta po? Napanood nyo na po ba yung first, second, third reading kahapon at yung nilabas kong insenso po kanina? I hope na napanood nyo po lahat ito. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Another 10 cards po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabi mo na po yung natin yung mga hindi natin napili. Kunin muna po natin itong ating angel cards. Huwag niyo po i-skip to ha, kasi dito po ako kumukuha ng energy para sa aking mga babasahan, yung mga manunood po, dinidetect ko na po yung energies nila, yung mga mapupunta sa channel natin, yung mga bago at mga luma na manunood ay kinukuhanan na po natin ng energies. Dito naman po tayo kumuha. At buksan naman po natin ang ating kandila. Bakit ayaw bumukas ng ating lighter? Okay. Okay, so for our it's 999, balance, finances, success, wealth, cycles, what goes around comes around, release. Oh my God, this is a karmic maganda naman po sa iyo, your current circumstances are ending. Yes, lahat daw po ng paghihirap mo ay mag-end na, so you may take advantage of better ones. If you are experiencing a significant change or conclusion, viewing your life as a series of cycle or chapter may be helpful. Wow. How can you make a room for something new to emerge? Okay. This is something na ang cards po ito, it's all about releasing energies or releasing bad energies. Ang sinasabi po dito ay i-release mo na daw po lahat, for you to
have a blessing for financial success, and what goes around comes around daw po, no? So ang sinasabi lang po dito ay you better release daw po lahat ng mga negative emotions. Huwag ka na daw po masyadong gigil, no? Huwag ka na daw po masyadong gigil dahil sabi po dito, yung mga taong gumawa sa iyo ng hindi maganda, what comes around goes around, meaning ibabalik po yan sa kanila ng tadhana, o bahala na po sa kanila ang energies, no? Ang universe, no? Ang energy nila na nanluloko, ibabalik po sa kanila yung ganyan, no? Hindi mo na kailangan manggigil, hindi mo kailangan gumante on your own, no? Talaga pong hindi mo po kailangan ikaw ang kumuha ng justice para sa iyo, no? O gumawa ng justisya para sa iyo. Hindi ka po pababayaan ng Divine Universe, at talagang babalik po kung ano ang ginawa niya, ay babalik sa kanya 100 folds or 100 times. Kailangan daw po para mapasukan ka ng good vibes, ng finances na maganda, ng success, i-release mo daw po yung mga nagpapabigat sa'yo para makapasok daw po yung magagandang energies, o makapasok daw po lahat ng magagandang bagay sa buhay mo, no? Yung new chapter po ay magsisimula, at talagang marami pong mangyayari sa yung magagandang bagay, no? Something new, no? Para mapasukan ka po ng something new, someone new, something new. Sa lahat po ng blessings ay itanggapin mo po, no? Dapat po nakapag-forgive ka, i-release mo po lahat ng mga galit, sama ng loob mo, for you to release this kind of feelings, no? Yung mga nagpapabigat sa'yo, yung mga bagay na talagang kahit hindi mo po isipin, minsan talagang dahil sa sakit, no? Dahil nandyan lang siya sa puso mo, talagang napakasakit. So kailangan daw po, you have to release that energy para po makapasok yung mga magaganda at yung mga blessings along the way, no? Kasi minsan po pagka nabibigatan po yung Divine Universe, or nabibigatan sa iyo yung universe, hindi po niya yan maipapasok, no? Mahihirapan po siyang magpasok. So better na i-release natin lahat yan, i-release mo lahat ng mga nagpapabigat sa iyo para po pumasok sa iyo yung mga dapat at mga deserve mong blessings, no? Sometimes napakahirap po kasing ilabas lahat yan, i-release lahat yan. Naiintindihan ko po kayo, no? Talagang mahirap naman po talaga, but as you release certain bad energies, pinapalitan po yan ng magandang energy ng ating Divine Universe, no? So huwag ka pong mag-alala, because there will come a time itong taong ito ay makukuha niya po kung ano man po yung kanyang ginawa sa iyo. Sabi ko nga po sa iyo is hindi ka po pababayaan, talagang nandyan at nandyan lang po yun, ano? Kaya release mo po yan para pasukan ka ng magandang energy, okay? It's time for you to release that. Okay, so punta naman po tayo dito sa ating first reading. Ano po ang emotions ng tao or person you're right at this very moment, no? Tingnan naman po natin kung ano po ang kanyang emotions, no? Painful memories, no? Sa ngayon po ay naiisip niya po lahat ng mga nagawa niya sa yung hindi maganda, lahat po ng mga bagay na naging pasakit sa iyo, lahat po ng sakit na naibigay niya sa iyo, actually ay naiisip niya po sa ngayon, ano? Hindi ka man po makapaniwala, pero itong taong pong ito ay naiisip niya na rin naman po lahat po ng ginawa niya sa iyo, at lahat po yun ay talagang sabi ko nga po sa iyo ay masaklap, no? Kasi kahit yun nga po sinasabi ko kanina, kahit hindi mo po ito i-wish, kahit hindi mo panggigilan, mangyayari at mangyayari yan dahil tadhana yan. What goes around comes around. Kaya yung mga naisip niya po ngayon, yung mga nagawa niya po sa'yo,
kahit hindi mo po yan ipilit isipin, maiisip at maiisip niya po yan, ano. Kaya sabi ko po sa iyo, mag-chillax ka lang at wag mong, kasi minsan po the more na nanggigigil ka talaga, the more na lumalayo yung dapat mangyari na, no. Minsan the more na hinahawakan po natin sa ating mga kamay, minsan the more po na talagang mas mahirap at talagang hindi po talaga yan mangyayari, no, kapag talagang sobra-sobra yung panggigigil mo. So dapat po relax lang, no. You are too nice, I don't deserve your kindness. Sabi po dito, no, you are too nice, I don't deserve your kindness. Masyado ka daw po naging mabait, hindi niya, kaya nga naiisip niya na baka hindi niya daw po deserve yung iyong kabaitan, ano. Kaya nga sabi po dito, the passion I feel is overwhelming and I don't know how to handle this, no. Hindi niya po ma-handle. Alam niya rin po kung paano kanya trinato ay maling-mali. The way I have treated you was wrong, no. Alam niya po daw, sabi niya, it is all too much. Alam niya po, no, nare-realize niya po ngayon na marami po siyang nagawa sa iyo na hindi maganda. Kaya nga po hindi kanya po makausap. Gustong-gusto ka po niya sana kausapin, pero hindi ka po niya makausap. Sabi niya, why do I feel this way? Ayan naman po, sabi ko naman po sa iyo, talaga pong nararamdaman din naman po niya yung mali niya pong ginawa sa iyo. Kaya nga sabi niya, pag naiisip niya yung mga ginawa mong maganda sa kanya, parang sinasabi niya, wag mo na lang siyang tratuhin ng gano'n. Kasi hindi naman daw po niya deserve yan, no? For some of you, talagang naiisip niya yan. Sinasabi niya nga ngayon na ang buhay niya, kung hindi mo daw alam, ay total mess right now. Talagang ang buhay niya ngayon ay susuko siya sa sobrang gulo, no. Pasuko po ito sa buhay niya at hindi niya daw po ma-express ang kanyang nararamdaman. Sabi niya kung siya daw ay makakabalik na lang sa dating yun, no, if makakabalik siya sa oras, no, na maayos pa kayo, ay siguro mas aayusin niya yung paghahawak or pag-handle ng sitwasyon nyo. Hindi po ikaw nawawala sa isipan ng taong ito, no. Kahit hindi po obvious, hindi ka po nawawala sa isipan ng taong ito at lalo po siyang nalulungkot, no, dahil hindi ka po niya makausap, no. Sabi niya, kailangan niya munang ayusin yung mga bagay-bagay sa buhay niya. Kailangan niya daw munang talagang kailangan niya pong ayusin, kailangan niya munang i-handle yung mga bagay na kailangan niya bago siya humarap sa iyo, kasi hindi mo daw maiintindihan kung bakit hindi ka daw niya makausap sa ngayon, ano. Kasi itong taong to ay talagang nag-iisip siya na sa sitwasyon nyo, hindi ka lang daw po magiging masaya, no. Dahil sa dami po ng mess sa buhay niya, dami ng gulo ng buhay niya, ayaw ka po niyang madamay sa ngayon, no. Hindi niya pinangarap na ikaw ay madamay sa ngayon. Kaya kahit papano itong taong to, tinitiis niya po, kahit naman siya ay gustong-gusto niya rin ikaw puntahan, iniisip ka niya, nasasaktan din po siya. Kung akala mo pong bato siya, ay nasasaktan po siya. At marami po siyang bagay at ikaw na hindi naiintindihan. Pareho kayong maraming hindi naiintindihan, kaya hindi niya po alam kung saan po siya magsisimula sa'yo, no. Marami pong nangyari sa buhay yung dalawa na drama na hindi po kailangan, ano, pero nangyari yung mga drama na yan. Takot din naman po ito mawala ka, pero wala po siyang choice ngayon. Ang sabi niya po, I have to let you go to find myself, kasi sa mga nangyari, sa mga drama na hindi naman po dapat mangyari, ay talaga pong nangyari, no. Talagang yan po yung kanyang hindi maintindihan, ano. At sa oras na ngayon ay hindi po siya makagawa ng desisyon sa buhay niya, no. Patuloy po siyang nalulungkot. Sabi niya nga, namimiss ka rin naman daw niya, no. Namimiss niya rin yung samahan niyo, pero sad to say, hindi po siya makapunta sa iyo.
That is your first reading of the day. No, hindi ka po mawala sa isipan nito. Marami lang po siyang inaayos at pinagdidesisyonan. Pero sinasabi ko po sa inyo, there will come a time din po magkakaharap at magkakaharap po kayo nito kahit hindi po i-wish, kahit hindi mo po i-wish, kahit hindi po man sa gusto mong oras at panahon, pero kayo po ay maghaharap nito. Magdarating po ang araw, malilinawan, magiging malinaw po sa iyo lahat ng nangyari sa inyo. At whether you like it or not, kahit hindi mo gusto yung timing, kahit nagigil ka ng magkita at mag-usap kayo, magkakaharap at magkakaharap po kayo, no? For whatever reason, no? Talagang magtatagpo po ang landas nyo at magkakaharap din po kayo, no? Huwag mo lang po munang masyadong i-push at baka gulo lang po ang dala sa ngayon po ipupush mo. Pero sabi ko nga po sa inyo, magkikita at magkikita kayo ng taong ito, no? Whether i-wish mo o hindi, talagang ang tadhana, bibigyan ka po ng araw na masasagot lahat ng tanong mo, magkakausap kayo, magiging clear sa iyo ang lahat. Kaya huwag ka na pong malungkot, ha? Huwag ka na pong malungkot, magiging clear din sa iyo ang lahat. And mag-uusap at mag-uusap kayo sa ayaw mo at sa gusto, kayo po ay mag-uusap, no? Hindi man po sa oras at araw na gusto mo, pero ibibigay po sa iyo ng tadhana kung kailan ang tamang panahon na kayo ay maghaharap. Tadhana po ang magdidesisyon, hindi ikaw, kung kailan po niya ibibigay sa inyo ang tamang oras para makapag-usap kayo nang wala pong mapapahamak, walang masasaktan, at lahat ay magiging malinaw, no? Siya po ang magdidesisyon ng tamang oras at yan po ay tamang panahon na makikita sa inyo ng Divine Universe, no? Minsan po hindi binibigay sa atin kung ano yung gusto natin, pero kung ano yung nararapat para sa atin. Okay? That is your first reading for the day. I hope naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang mga nasa emotions nyo, no? Maraming pong salamat. And for those of you who would like to give me super thanks for this, I would really appreciate that from the bottom of my heart dahil nalalapit na po ang ating One Love a Day. This will be on Saturday, no? So sa mga gusto pong magbigay ng super thanks, maraming salamat po. And please, no skipping of ads, tulong nyo na po yan sa ating channel. Marami pong salamat ha sa pagbibigay nyo po ng oras, manood at hindi po kayo nag-skip ng ads. Yan po ay malaking tulong na po para sa ating matatanda. Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yun ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And meron din po pala akong nilabas dyan, ha, yung fake account ng Lady Elena na kung saan siya po ay nang-i-scam, nag-hack ng mga tao. Nandiyan din po yan, so better be aware of that scammer, no? Pagka gusto niyo po sa akin magpa-reading at magpabasa, just message me po and paparinig ko po sa inyo yung boses ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. And ano pa po ba ang gusto kong sabihin sa inyo? For ano naman po sa aking mga ever loyal, solid and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At lagi niyo pong tatandaan na kahit nasaan po ako, hindi ko po kayo matitiis. Ako po ay magbibigay ng reading of the day. Hindi ko man po mabuo yung 1, 2, 3, and 4 na may bonus. But I'll make sure po na magbibigay ako sa inyo ng reading of the day. Okay? Maraming salamat po. And for those of you na may mga pinagdadaanan ngayon, ang payo ko lang po sa inyo is just to live one day at a time. You do 3 things
that will make you happy for the day. When you wake up, you pray and be thankful and be grateful that we are still alive. At talagang patawarin niyo po ang inyong mga sarili, ha? At wag niyo po papabayaan ang inyong mga sarili. Patawarin niyo po ang inyong mga sarili. Wag po kayong maghalit sa inyong mga sarili. Always have a loving heart and forgiving heart para po sa inyong mga sarili. And always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. And you have to realize that choosing yourself is still the best decision. Always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik for another set of reading. For the meantime, sit, relax, and enjoy po yung ating mga episodes or videos na hindi niyo pa po napanood. God bless you, and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan niyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.